Hello mga sissy, another day, another dollar. Ang dami kong nakikita na mga napapauwi sa Canada. I felt so bad kasi ako sinusubaybayan ko yung journey nila. Meron akong mga fina-follow sa Canada, sa mga buhay nila sa Canada, no? Pero meron akong particular na guy na nakita recently sa feeds ko na hindi na na-renew yung temporary work permit niya, and then some of them pinauwi na, or yung iba naman papauwiin na, yung iba naman na laid off na sa company. And you know what I felt? Aside sa naawa ako, parang mas nangibabaw yung gratefulness sa akin kasi I admit it, ako nagreklamo talaga ako. Palareklamo talaga ako in terms of if I feel like I don't deserve yung ginagawa ko, tapos ganito lang yung natatanggap ko and all of those stuff. Pero I've been through so much over the last 6-7 years sa akin. Simula nag-start yung journey ko dito sa Amerika. Pero alam mo yung naisip ko, mas grabe pa pala yung pinagdaanan nila. Mas mahirap pa pala yung mga pinagdadaanan ng mga temporary workers sa Canada kasi sila wala na silang pag-asa. As in, either magti-TNT sila or uuwi sila sa Pilipinas. Pero dahil sa changes ng nangyayari sa Canada, wala silang magawa. Pero ako, parang, oo nga no, sabi ko, reklamo ko ng reklamo. Nandito na sa akin lahat ng mga opportunities. Ang dapat ko na lang gawin talaga is galingan or pag-igihan or recognize opportunities na mas maganda. Kasi meron na ako nandito na ako yung options nandito na lahat sa harapan ko. I'll just need to grab the best option, what I think is right for me. And yun yung dapat kong gawin, right? So, kapag nakita ko yung mga post nila, sabi ko, kawawa din sila. I don't know, yung mga nasa Canada. Kasi dito sa US, ganun din naman for sure. Pero, parang mas matindi yung mga problema na pinagdadaanan nila sa Canada when it comes to pathway for permanent resident. I don't know. Comment down below kung sino sa inyo siya nasa Canada at sa mga nahihirapan, lalong-lalo na sa mga sisiko na mga client. Oh my gosh. Grabe, no? What can we expect? Ano pang mangyayari?